Magandang gabi po sa inyo, Sir JD. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Ramil. Isa po akong avid listener ng inyong channel. Madalas akong makinig ng inyong mga kwento habang nasa biyahe o di kaya naman ay habang nagtatrabaho sa gabi. Hindi ko akalain na darating ang araw na ako mismo ang magbabahagi ng kwento sa inyo. Isang karanasan na hanggang ngayon ay binabangungot pa rin ako kapag naaalala ko. Nangyari ito taong 2009 sa isang liblib na bayan sa probinsya ng Quezon. Bagong kasal kami noon ng misis ko na tawagin na lang natin sa pangalang Cecil. Dahil sa hirap ng buhay sa Maynila at sa liit ng sweldo ko bilang factory worker, nagdesisyon kaming umuwi na lang sa probinsya. Doon kasi ay may maliit na lupa ang mga magulang ko. Kaso puno na ang bahay nila. Nandoon na ang ate ko at ang pamilya niya. Kaya napilitan kaming humanap ng mauupahan. Yung mura lang sana. Yung kaya ng budget namin habang naghahanap pa ako ng bagong trabaho. May nireto sa amin ng isang tricycle driver doon. Isang bahay daw sa dulo ng barangay, malapit sa Kawayanan. Sobrang mura daw ng upa, halos libre na nga kung tutuusin. 500 pesos lang kada buwan. Siyempre, natuwa kami ni Cecil. Saan ka pa makakakita ng ganon kababang upa, di ba? Kaya agad kaming pumunta para tingnan ang lugar. Medyo malayo ito sa Kabiasnan. Dadaan ka muna sa makitid na kalsada na puro talahib ang gilid. Tapos, papasok ka sa isang eskinita na napapaligiran ng matatayog na puno ng kawayan. Ang bahay ay gawa sa luma pero matibay na kahoy. May kalakihan din ito. Nakataas ang sahig. Tipikal na bahay sa probinsya na may silong. Yung silong ay medyo madilim at tinambakan ng mga lumang gamit at kahoy. Ang may-ari ay isang matandang lalaki, si Mang Teban. Hindi ko tansya ang edad niya pero siguro nasa 70s na siya. Maputi na ang buhok, hukot na ang likod, pero matalas pa ang mga mata. Yung titig niya, parang binabasa ang buong pagkatao mo. Mabait naman si Mang Teban nung una kaming nagkausap. Pinatuloy niya kami at pinainom ng mainit na salabat. Sabi niya, wala na daw siyang pamilya. Namatay na daw ang asawa niya at ang mga anak naman niya ay nasa ibang bansa na. Malungkot daw mag-isa sa malaking lupain na yon. Kaya nagpapaupa siya para may kasama siya sa lugar. Ang bahay niya ay nasa unahan lang ng uupahan naming bahay. Bale nasa likod kami ng bahay niya. Mga 20 meters ang layo. Pero may isang bilin si Mang Teban na tumatak sa isip ko. Sabi niya, Ramil, malaya kayong gawin ang gusto niyo dito. Pero wag na wag kayong pupunta sa likod ng Kawayanan kapag lumubog na ang araw. Tinanong ko siya noon kung bakit. Ang sagot niya lang ay, may mga ligaw na aso doon. Mababangis. Baka makagat kayo. Tumango na lang ako. Wala naman kaming balak maglakwatsa sa gabi. Unang gabi namin sa bahay. Payapa naman. Presko ang hangin. Rinig na rinig mo ang huni ng mga kuliklig at ang paghampas ng mga dahon ng kawayan sa isa't isa dahil sa hangin. Nakaka-relax. Pero nung sumunod na gabi, doon na nagsimula ang mga kakatwang pangyayari. Madaling araw noon. Nagising ako dahil parang may kumakaluskos sa silong ng bahay. Yung tunog parang may nagkalkal ng mga kahoy. Akala ko dagalang o pusa. Binaliwala ko at bumalik sa pagtulog.
Pero maya-maya nakarinig ako ng ungol. Hindi ungol ng hayop, Sir JD. Ungol ng tao. Yung parang hirap na hirap o nasasaktan. Medyo mahina lang pero rinig ko dahil tahimik ang paligid. Ginising ko si Cecil. Tinanong ko kung naririnig niya yon. Sabi niya oo daw. Natatakot na nga siya. Sabi ko baka si Mang Teban lang yun. Baka may sakit o inaatake ng rayuma. Kinabukasan, tinanong ko si Mang Teban. Nakita ko siya sa labas ng bahay niya na nagsisibak ng kahoy. Tinanong ko kung siya ba yung maingay kagabi. Bigla siyang tumigil sa pagsibak nun. Tinitigan niya ako ng masama. Wala akong naririnig. Sabi niya sa malamig na boses, "Matulog kayo ng maaga. Huwag kayong kung ano-anong iniisip. Guni-guni niyo lang yon, dala siguro ng pagod." Tapos tinalikuran niya ako at bumalik sa loob ng bahay niya. Nagtaka ako sa inasal niya. Dati-rati naman ay palangiti siya. Bakit parang biglang nagbago ang ihip ng hangin? Lumipas ang ilang araw. Napapansin ko na tuwing hapon, bago magtakip silim, may bit-bit na balde si Mang Teban. Pumupunta siya sa likod ng kawayanan, yung lugar na pinagbabawal niya sa amin. Dahil sa kuryosidad, inabangan ko siya isang beses. Nagtago ako sa likod ng bintana namin. Nakita ko na may laman na mapula yung balde. Amoy na amoy ko yun kahit malayo. Amoy malansa. Parang mga bitukan ng manok o baboy. Saan niya kaya dadalhin yun? Para ba yun sa mga aso? Pero bakit bituka at bakit napakadami? Nakita ko siyang pumasok sa masukal na bahagi ng kawayanan nun. Nawala siya sa paningin ko. Bumalik siya makalipas ang halos isang oras. Wala na siyang dala. Pero ang napansin ko, may mga galos siya sa braso. At parang pagod na pagod siya. Nung gabing yun hindi ako makatulog. Binabagabag ako ng mga nakikita ko. Bandang 2:00 ng madaling araw, narinig ko na naman yung mga kaluskos sa silong. Pero mas malakas na ngayon. Yung parang may malaking hayop na nagwawala sa ilalim. Tapos, may narinig akong kumakatok. Hindi sa pinto, kundi sa sahig, mula sa ilalim. 3 beses yon. Bumangon ako at kinuha ang itak ko. Dala ko ito mula sa probinsya namin. Pananggalang kung sakali. Sumilip ako sa mga siwang ng sahig. Kawayan kasi ang sahig namin, kaya may mga maliliit na butas. Madilim sa silong. Wala akong maaaninag. Kumuha ako ng flashlight. Itinapat ko sa butas. Laking gulat ko nang may nakita akong mata. Mata na nakatingala sa akin. Pula at nanlilisik. At ang mas nakakapangilabot, nakangiti ito. Kita ko ang madilaw at matutulis ng ngipin ito. Napatras ako sa takot. Nabitawan ko ang flashlight. Ginising ko agad si Cecil. Sabi ko, kailangan na naming umalis ngayon din. Nagtaka si Cecil pero nang makita niya ang takot sa mukha ko, nag-impake na rin siya agad. Pero pagbukas ko ng pinto sa may sala, nandun si Mang Teban. Nakatayo sa may hagdanan. May hawak na itak at sa likod niya may 2 lalaki na hindi ko kilala. Mukhang mga siga sa bayan. "Saan kayo pupunta?" tanong ni Mang Teban. Nanginginig ang boses ko. "Aalis na po kami, Mang Teban. May emergency lang po sa pamilya namin." Palusot ko lang yun. Tumawa ang nakakakilabot na si Mang Teban. "Hindi. Dito lang kayo. Kailangan kayo ng alaga ko." Gutom na siya. Sawa na siya sa mga manok at baboy. Gusto naman niya ang bago. Doon ko na-realize, Sir JD, hindi kami pinaupahan para tulungan. Pinaupahan kami doon para maging pagkain.
Yung mura na upa, pain lang pala yon. Pain para sa mga dayo na walang kaalam-alam. Sinubukan naming tumakbo sa likod na pinto. Kaso, nakaharang yung isang lalaki. Wala kaming nagawa. Tinali nila kami. Dinala nila kami sa likod ng kawayanan. Doon sa lugar na laging pinupuntahan ni Mang Teban. May nakita akong isang lumang kubo doon. Pero walang dingding. Puro rehas. Parang malaking kulungan. At sa loob nun, may isang nilalang. Babae. Mahaba ang buhok na gulo-gulo. Madungis. Ang mga kuko mahahaba at matatalim din. Ang palat nito kulubot. At parang may mga sugat na nagnanana. Nung makita kami nung nilalang, naglaway ito. Nag-ingay siya na parang baboy na kinakatay. Eto na, mahal ko. Ito na ang hapunan mo. Sabi ni Mang Teban. Mahal, asawa niya ang halimaw na yon. Yung kwento niya na namatay ang asawa niya kasi sinungalingan lang pala. Sabi ko sa isip ko. Ang asawa niya ay naging isang aswang. At sa halip na patayin o ipagamot, itinago niya ito at pinapakain. Binuksan ni Mang Teban ng rehas. Inilulak niya kami papasok. Hawak ng dalawang lalaki ang tali namin. Sisigaw sana ako kaso tinutukan ako ng baril ng isang lalaki. Huwag kayong maingay kung ayaw mong sumabog ang bungo mo. Banta niya. Nakapasok na kami sa loob ng kulungan. Amoy na amoy ko ang baho. Amoy ng nabubulok na karne at dumi ng tao. Yung aswang, dahan-dahang lumalapit sa amin. Gumagapang. Ang tunog ng paghinga niya parang hinihika na ewan. Napayakap sa akin si Cecil. Umiiyak na siya. Ramil, ayoko pang mamatay. Buntis ako, Ramil. Nagulat ako sa sinabi niya nun. Hindi ko alam na buntis siya. Mas lalo ako nagkaroon ng lakas ng loob. Hindi pwedeng mamatay ang mag-iina ko dito. Dahil sa adrenaline na rin nagawa kong kalaga ng tali sa kamay ko. Medyo luma na kasi ang lubid at marupok ito. Nung akmang susunggaban na ng aswang si Cecil, sinipa ko ito sa mukha. Buong lakas, tumalsik ang aswang. Tumama ang ulo sa bakal na rehas. Nagulat si Mang Teban at ang mga kasama niya. Hindi nila inaasahan na manlalaban ako. Sinamantala ko ang pagkakataon. Kinuha ko yung isang piraso ng kahoy na nasa loob ng kulungan. Siguro buto ito ng hayop o kahoy na pinaglaruan ng aswang. Matulis ang dulo nun. Sinaksak ko ang aswang sa balikat nang sumugod ulit ito. Umungol ito ng malakas. Nagalit si Mang Teban. Sabi niya walang hiya ka. Sinaktan mo ang asawa ko. Sumugod si Mang Teban papasok sa kulungan. Hawak ang itak. Nakalimutan niyang isara ang pinto ng rehas. Nakipagbuno ako kay Mang Teban. Kahit patanda na siya, malakas pa rin siya. Pero desidido ako mabuhay. Naagaw ko ang itak niya. Tinulak ko siya papunta sa asawa niya. Dahil sa gutom at galit ng aswang. At dahil sa amoy ng dugo galing sa sugat ni Mang Teban. Nasugatan siya nung nag-aagawan kami. Hindi na ito nakilala ng asawa niya. Sinunggaban ng aswang si Mang Teban. Kinagad siya sa leeg. Sumirit ang dugo. Napasigaw si Mang Teban. Ako to si Teban. Pero wala nang naririnig ang aswang. Pinagkakagagat niya si Mang Teban hanggang sa mawalan ito ng buhay. Yung dalawang lalaki sa labas napatulala sa nangyari. Sa sobrang takot siguro na baka sila ang isunod, nagtakbuhan sila papalayo. Iniwan nila kami. Hinila ko si Cecil palabas ng kulungan. Nilak ko ang rehas gamit ang kadena na naiwan ni Mang Teban. Nakita ko pa kung paano pinagsaluan ng aswang ang katawan ng asawa niya. Nakakasuka at nakakatroma po. Tumakbo kami ni Cecil papunta sa kalsada. Hindi na kami dumaan sa bahay para kumuha ng gamit.
Wala na kaming pakialam sa mga damit namin. Basta makalayo lang kami sa lugar na yun. Nakarating kami sa barangay hall na halos 5 kilometro ang layo. Duguan ako at sugatan. Si Cecil naman ay nanginginig sa takot. Kwento namin sa mga tanod at pulis ang nangyari sa amin. Nung una ayaw nilang maniwala. Sabi nila mabait daw na tao si Mang Teban. Respetado daw siya sa lugar. Pero nang puntahan nila ang lugar kinabukasan nung umaga kasama ang ilang mga pulis, tumambad sa kanila ang katotohanan. Nakita nila ang bangkay ni Mang Teban sa loob ng kulungan. Halos putot balat na lang. Pero wala na ang aswang. Nakita nilang sira na ang rehas sa likod. Mukhang nakawala ito matapos kumain. May mga nakita rin silang mga buto ng tao sa paligid ng kawayanan. Mga buto ng mga nawawalang tao sa bayan na matagal na nilang hinahanap. Ibig sabihin marami na pala kaming naging biktima ni Mang Teban. Kami lang ang pinalad na makatakas. Hindi na nahuli ang aswang. May mga nagsasabi na lumipat daw ito ng ibang bayan. May mga nagsasabi naman na namatay na rin ito sa gutom, sa gubat, pero wala nang nakakaalam. Umalis na kami sa Quezon pagkatapos noon. Bumalik kami sa Maynila kahit mahirap. Mas gugustuhin ko pang makipagsiksikan sa syudad kaysa tumira sa tahimik na probinsya pero may halimaw naman na nag-aabang. Ligtas po na nanganak si Cecil. Lalaki ang anak namin. Malaki na siya ngayon pero hindi namin kinukwento sa kanya ang nangyari. Ayaw naming matakot siya. Pero minsan kapag umuwi kami ng probinsya at nakakakita ako ng makapal na kawayanan, bigla na lang bumibilis ang tibok ng puso ko. Naaalala ko ang lahat. Sana po ay magsilbing babala ito sa mga naghahanap ng mauupahan. Kapag sobrang mura magduda na kayo, baka hindi pera ang kabayaran, kundi buhay ninyo mismo. Maraming salamat po Sir GD sa pagbabasa ng kwento ko. Sana'y mapili nyo ito. God bless po sa inyo at sa buong team ng inyong channel.